Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa umagang ito mga ka-farmers ay nagpapa-harvest po tayo no, sa ating talong na niraraton kung saan maganda at marami na uli ang kanyang bunga. So hindi lang talong ang ating pinapa-harvest, no? Palaya din mamaya. So ito ang ating talong mga ka-farmers, sobrang ganda, ang talbos, sobrang linis, no? Nakakatuwang tingnan, and then napakaganda pa ang mga bungang harvest. Yan, may bulok. So yun po no mga ka-farmers. So sobrang kapal ang puno at kasi malaki na, kaya nga kailangan sisilipin sa ilalim para makita ang mga bungang nakatago. So ang bunga mga ka-farmers hindi lang sa gilid, no, pati gitna maraming bunga. Kaya nga pinapasilip ko ng maayos sa ating mga tawang nag-harvest para ang walang maiwan. Sayang naman mga ka-farmers, no, pag maiwan ang ibang bunga na pwede na i-harvest. So sa susunod na pag-harvest, maputla na o matanda na. So hindi na yan pwede. So sa laki ng puno ng ating talong, kailangan nilang sisilipin, no, sa bandang gitna, no, yung banda dyan, kasi napakakapal ang dahon. Kasi hindi tayo nagpapapruning, napakadami pang sanga. Yan. Wala pa sila sa kalahati. So ang napitas nila nasa mga 400 kilos na. Ayan, no. So mga ka-farmers, pag may presyo lang, madali lang ang pera sa pagtatanim ng gulay. Pero pag mura, yan mga ka-farmers, pang survive lang. So yung 25 kilos mga ka-farmers, pang survive lang. Yun po ang break even. So mas maganda na malaman sa mga natin, lalo na sa mga inputs ngayon sobrang mahal. So mas maganda alam ng mga gusto o balak pasukin ang talong farming o ang palaya farming, na ang break even sa ngayon 25. So pag 30 kikita ka ng konti, pero pag bumaba sa 20 mga ka-farmers, okay lang siguro kung sobrang dami, pero pag mga 1 hektarya lang, wala kang kikitain dyan. Pang survive lang yan mga ka-farmers. So yung 25 tamang tama na, makabili na ka ng diesel, sahod ng tao, inputs, pagkain, lahat ng mga pangailangan ay pwede nang matustusan sa 25. Pero pag 20 ng mga ka-farmers, okay lang pag marami o malaki ang tanong mo. Pero pag kunti lang, tapada ka pa din. So yun lang ang may share ko sa inyo patungkol dyan. So ito, makikita nyo, kahapon pa lang natin ito pinapadiligan. Kaya nga sariwang sariwa, no, ang mga dahon, at saka maganda ang bunga sa ating talong. Kaya nga mga ka-farmers, ang style ko din pinapadiligan ko ang aking talong ngayon, bukas ang harvest para ang bunga ay maganda mga ka-farmers, sariwang tingnan, hindi parang tuyot tingnan. So ang pipa-harvest natin ngayon, hindi lang talong, meron natin yung ampalaya mga ka-farmers. So ang ampalaya natin, hindi natin masabing marami ang bunga, marami natin yung harvest kasi palagi namin itong hinaharvestan para sa tindahan. Kasi may konti tayong tindahan dyan. So araw-araw to halos pinipitasan ng tag 20 kilos, no. So ang pagitan po pala sa pag-harvest ng ampalaya, 3 to 4 days po. So ito ang ating ampalaya at din ang ating kamatis. Kawawa sila mga farmers kasi napakainit. Tingnan nyo, patay na ang mga damo sa taniman ng kalamansi. Alam niyo ba kung bakit mga ka-farmers? Dahil po sa sobrang init. Hindi ito namin ginagamitan ng herbicide. Sa sobrang lang init din mga ka-farmers. Yan po ang dahilan kaya namatay sila. So napakaganda tingnan ang ating ampalaya na may kamatis sa gitna. So yung kamatis natin mga ka-farmers, awa ng Diyos, no, nakabunga na din sila. Nakakatuwang tingnan kasi ampalaya at saka kamatis yan, no. So kahit
mayabong naman tingnan ang ating ampalaya, hindi pa din sila malilom sa ano, kasi may isang portion sa gitna na hindi natin ini-installan ng Atlas Flat Point para gapangat sa ampalaya. Okay, so yun po no mga ka-farmers, no. Bawat ikot ko, lalo na sa umaga or sa ganitong mga panahon nag-harvest, sinisilip ko, ini-estimate ko ilang kilaw. So yun, nakita natin na may mga 400 kilos kape nang na-harvest, wala pa sa kalahati. So pagbawasan pa natin ng mga semi or Reggie, kasi may pa isa-isang tusok sa Pro-Shoot borer, kaya na siguro mga 350. So sa nasundan nating harvest mga ka-farmers, no, naka 690 ang good, hindi kasama sa semi. Baka ngayon malagpasan ng konti, baka aabot ng mga 750 din ang semi, mga 200, kasi maraming baloktot mga ka-farmers, no, yung mga bunga sa ilalim na nakalapat sa lupa, at saka yung matuwid pero maputla, semi na din siya mga ka-farmers. So hindi na din siya pwede isama sa pagbandel ng good kasi maputla. So ang good mga ka-farmers, violet lang din siya, green ang calyx, apa. Pero pag halimbawa ay violet tapos baluktot, semi na. So yun po ang pag-classify ng talong. So ulitin ko, ang matuwid violet, yun po ang good. Ang semi baluktot, pero matuwid siya, maputla, yung parang kulang sa tubig, semi na din siya mga ka-farmers. So ang semi parang sobrang mura, tag 10 pesos lang ang kilo, no? So ang good 25. Kawawa na tayo mga ka-farmers. Minsan pag ako'y ma-stress ng sobra, no, ano sa isip ko na magpahinga sa muna sa pa-farming, kasi ang input sobrang mahal, ang transportation malaki, ang gasto sa diesel, ang pump at mga ano pa, and then ang ating produkto ay mura, kaya nakaka-stress mga ka-farmers, no, iisipin. So pag maghinto ako mga ka-farmers, ang mga tao na umaasa lang sa trabaho sa farm, kawawa kasi may mga pamilya sila, and then matagal na po silang nagtrabaho sa atin. So kung halimbawa hihinto ako, saan sila pupunta? So pag halimbawa isipin natin mamasukan silang bilang isang trabahador ng mga company, alam naman natin ngayon mga ka-farmers na marami nang nagsiguwian sa probinsya, kasi sa hirap ng pagpunta sa kanilang company para makapagtrabaho, walang sasakyan, ay di tatlong beses lang makapag-duty. Kasi nasabi ko mga ka-farmers, kasi may mga pinsan tayong nagtrabaho sa mga factory, no, mga kaibigan. So sabi nila ang iba nag-decide na lang uuwi sa probinsya at doon magtanim. So pag magtanim sila, halos lahat mong uwian, parang wala nang mamimili. Kaya nga naisipan ko, sa panahon natin ngayon, patuloy ang pagtaas sa mga pangangailangan ng farmers, and then ang mga produkto ng farmers ay mura lang. So kawawa mga ka-farmers. So ang sabi ko sa sarili ko, antayin ko lang, no, kasi may Diyos namang nakakaalam hanggang saan kaya o makasurvive mga ka-farmers, doon lang po tayo, no, magpahinga. So habang ngayon may break pa ang pangangailangan mga ka-farmers sa isang linggo, ipagpatuloy natin. Pero pag lugi na tayo, hinto na tayo mga ka-farmers, kasi lalo tayong lulubog, no, lalo tayong lulubog. So yun lang po siguro ang masabi ko po sa inyo mga ka-farmers, dahil maraming tao na sa atin, nasa 23 lang ngayon din mga ka-farmers, no, napakadami na po nila. So pag itigil na natin ang farming, kawawa ang mga tauhan natin at saka ang mga pamilya nila. So hindi lang sila ang magdusa, pati yung mga ano nila. Kaya nga ang atin, sabi ko sa kanila, magtulungan na lang po tayo, no. Kaya nga sabi ko sa kanila, alam nyo kung ano ang roles nyo dito, magtrabaho. So kung ano man ang maibigay nating maganda sa ating mga tanim, gawin natin para sa ikabubuti ng ating tanim at saka sa ating lahat. So magtulong-tulungan na lang po tayo. So yun na po ang hinihingi ko sa kanila, na oras sa trabaho, magtrabaho tayo, oras pahinga, pahinga tayo. Kasi wala naman kayong intinding pagkain, pang ulam, pang kape, libre naman. Kahit 500 lang, tuloy-tuloy naman ang trabaho, walang pahinga, no? Araw-araw walang day off, no? Tuloy-tuloy mga ka-farmers. Magdalawang taon na po kami bago akong lumipat dito sa Batangas. Tuloy-tuloy ang trabaho.
wala pa akong napansin kahit isang araw sa loob ng 2 taon na, no? So tuloy-tuloy ang trabaho. So yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang may share ko sa inyo. So pasensya na po kahapon, no mga ka-farmers, hindi ako nakapag-upload ng video sa umaga. Alam nyo ba kung bakit? Dahil walang kuryente, walang signal. Pag uwi ko na lang alas 8 na, yan bumalik ang signal. So yun, nakapag-upload ako ng video. So pasensya na po sa inyo ha. Sana nga maintindihan yung mga ka-farmers kasi sinisibagan ko mag-upload para po sa inyong lahat na napaibig at saka nagsuporta sa aking munting YouTube channel. So mga ka-farmers, maraming salamat po. Hindi ko na kayo maisa-isa sa lahat ng mga subscriber ko, mga viewers, share at commentator. So pasensya na po kasi may isa dong share tayo, ano daw akong magawa, no, ng content. Go daw ako magawa ng content. Okay lang. Kasi mga ka-farmers, totoo naman kasi wala naman akong ipagmalaki sa inyo na ako isang agriculturist, no, or nakapagtapos. Na ano lang ako sa elementarya lang, graduate sa elementarya, and then sa high school nakapagpasok ako, hindi nakapag-graduate or hindi nakapagtapos. So kahit nga lang naabot ko mga ka-farmers, hindi ko din ikahiya iharap sa inyo, no, ang aking mga nararating. Hindi ko ikakahiya sa inyo ang aking naaabot dahil po sa awa ng Diyos sa akin. So kahit wala akong pinag-aralan, pero mga ka-farmers, hindi sa pagmamayabang, sa pagtatanim ng kahit anong uri ng gulay, dito po binago ang buhay ko. Marami akong mga kakapatid, mga teacher, police, sa akin pa din manghiram ng pera. So ako lang sa aming mga kapatid ang nakabili ng sariling lupa, no? Nakapagtayo ng sariling bahay, nakabili ng mga sasakyan, nakapagparang sa anak sa pagpa-farming lang. Totoo naman wala akong ipagmalaki sa inyo, pero ito lang ang masabi ko sa inyo mga ka-farmers, na maraming business na ako pong na-award sa national. Marami na akong ipagmalaki sa inyong mga certification, mga flags, no, national mga ka-farmers, no. Maraming business na pa tayong na-award sa national, na picture sa GMA, no, sa Matanglawin. So maraming business na mga ka-farmers. Okay, so yun lang po siguro ang may share ko po sa inyo. Hanggang dito na lang po, at saka sa aking basher, salamat po sa inyo. Totoo na hindi ako magaling gumagawa ng content kasi ano man, kung ano man ang mga practice ko, kasi yun lang po ang ibabahagi ko kung paano ko ginagawa. Yun lang po ang may share at may turo ko. Okay, so yung lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat, sana po may natutunan kayo sa ating kwentuhan. Bye bye po, God bless, happy watching.